Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin na energies na parating sa inyo ngayong full moon in Gemini na mangyayari sa December 15, 2024 at 5:01 p.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for private reading. So i-click nyo na lang, check nyo lang information. And also, please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, and comment na rin kung naka-resonate kayo. So, this reading, maaring mas maka-resonate dito ang mga Virgo rising. So, for you Virgo, itong full moon in Gemini is going to happen in your 10th house of career or your reputation. How the world sees you. Ayan, how you present yourself to the world. So, maaring, merong there is growth, no? Kumbaga, in the past few months or weeks, meron kang goal para sa career mo na talagang may gusto kang ma-achieve. Meron kang gustong mapatunayan. Oo. Kaya talagang todo yung trabaho, yung attention mo sa career path mo, and kung ano yung na ipapakita mo sa mundo. Like, for example, kung ikaw ay isang artista, content creator, so some of you are really a public figure or someone who works in the public eye. So, yung iba sa inyo, kayo ay nasa social media, ganyan, or kayo ay sikat, no, sa inyong community. So, ngayon, Virgo, I feel like you've been thinking a lot lately sa mga gusto nyong baguhin sa career nyo, sa trabaho nyo, na gusto nyo ito ay mas maging komportable sa inyo, at masasabi ninyo na talagang nasusuportahan niya yung interest mo. 'Di ba, mahirap rin naman kasi na magtrabaho na hindi ka interesado sa trabaho mo, nandun ka lang dahil sa kikitain mong pera, no? So, I feel like you've been thinking a lot lately sa mga pamamaraan para makaalis ka sa sitwasyon na yan. Okay? Maaring nare-realize mo na okay, sapat na tong certain period of time na to para magstay, and now you're thinking ano na yung next step mo para makapag-explore ka pa. Okay? Yun nga lang, possible na merong mga taong pumipigil sa'yo, especially your family or someone na yung mga mahal mo sa buhay, na pumipigil sa'yo, pwedeng literal na ayaw nila, or maaring yung sitwasyon nila ang pumipigil sa'yo para magbago ka ng career path or ng trabaho or ng business. Let's say, for example, yung iyong parents, no? Sila yung mga conservative type of parents na mas gusto nila yung anak nila is nagtatrabaho sa isang kumpanya para may mga benepisyo, sigurado yung kita, ganon. And maaring sinunod mo sila for some reasons, no? For a period of time. Pero ngayon you are realizing na hanggang kailan ko to gagawin. So you are now having this awakening na hanggang kailan ako magsistay dito sa career path na to, na alam ko naman na meron pa akong ibang kayang gawin. 'Di ba? So I feel like some of you are going to have a major decision in your life, especially in your career. Okay? Yung iba sa inyo rito, if you are in a relationship, no, lalo na yung may mga asawa dyan, I think, nung mga nakaraang buwan, nagkakaroon kayo ng pagtatalo or diskusyon tungkol sa mga decision ninyo pagdating sa career path ninyo or pagdating sa sources of income ninyo. Especially kung may mga anak na kayo. 'Di ba? Iba yung pagdedesisyon kapag may anak ka na base kumpara sa wala ka pang anak, 'di ba? I think you are also parang humihingi ka rito ng suporta, no, ng taong
mahal mo, taong kapartner mo sa buhay, gusto mong patunayan sa kanya na yung suporta niya ay malaking tulong sa'yo para maabot mo yung gusto mo. Kasi kung sila ay magiging parang tututol, no, sa mga plano mo, mahihirapan ka talaga. Oo. Ayan, no. You have the Emperor and the Four of Pentacles. You want to be fully in control of your life, of your career. And meron ka talagang plano. Hindi naman to yung parang bahala na si Batman. Oo, hindi ganon. Kumbaga, you've been thinking about it for quite a while and nanghihingi ka lang ng go signal or naghihintay ka lang ng go signal at suporta nila para talagang magawa mo yung gusto mo ng wala kang masyadong iniisip, 'di ba? You have the Five of Swords. Nako. Yun nga lang, yung iba sa inyo, it may create conflict, no, within the people na minsan kasi inaasahan mong susuporta sa'yo is siya pala pa talaga yung iiwan sa'yo sa ere, no? So, maaring yung iba sa inyo maka-experience ng ganyan, but at least alam nyo kung sino yung mga kakampi nyo. You have the Eight of Swords and the Four of Swords. So, some of you may be cutting off someone sa buhay ninyo that you feel like hindi na nga siya nakakatulong, hindi pa siya supportive sa mga gusto mo. And it may be a hard decision for you, pero this will give you peace of mind. Oo. And I think you will see here, i-reveal dito kung sino talaga yung mga taong nakasuporta sa mga gusto mo. Yung iba kasi nandyan lang dahil meron kang naibibigay sa kanila. Pero pag wala na or meron silang kailangang adjustments, ikaw na yung masama. Okay? So, yan. Yung Moon in Cancer, relax ka lang daw, Virgo. Huwag kang magpa-stress. Your hard work is paying off, yes. Kung ano man yung mga trinabaho mo, in-effortan mo, makikita mo na yung resulta niyan. Ipagpatuloy mo lang yung mga plano mo, paghandaan mo. Because eventually, magagawa mo rin naman yung gusto mo eh. O, 'di ba? Because a win-win outcome is forecast. So, ang nakikita ko rito, parang parehong partido ay ang makikinabang. So, win-win forecast siya. So, maaring in the end, makakakuha ka ng suporta from the people na talagang nakakaintindi sa'yo at magagawa mo yung gusto mong gawin, lalo na for your career. Or yung iba naman, kung meron man kayong ika-cut off na tao sa buhay nyo, at least wala na yung mga humahadlang sa mga plano nyo. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.